Huh? Ha? Teka, Gon. Siya yung nakasama natin doon, di ba? Oo, siya nga. Hi? Kasi, Huh? pwede bang sumama sa inyong dalawa? Ha? Nakikiusap ako. Hindi pwede. Sorry. Bakit? Bakit naman hindi? Nagabal ka. Anong galang ang hangal na to sa akin, ha? Ni wala man lang siyang malay kung ano talagang tunay kong edad. Kung sisirisoyin lang kita, kaya kaagad kitang tapusin dito lang gamit ang aking mga kamay. Lagot ka! Dahil ang gusto ko lang naman ay sirain ang konti pagiging kaibigan nyo. Pero dahil sa mayabang ka, sisirain ko na tuluyan na hindi mo maayos pa! Tara, subukan natin doon. Sige. Huwag niyo akong iwan! Sige na, pipilitin kong hindi maging sagabal sa inyong dalawa! Sige na, sandali! Kayo! Hintayin niyo ako! O paano? Nakuha ko na ngayon ang lahat ng kailangan kong malaman dito. Paano? Pwede bang ipaliwanag mo na sa amin ang lahat ng yon? Una, ang mga tao dito sa bayan, nagtanong na ako sa halos 100 sa kanila. Lahat ng sumagot, malamang na mangyari sa lahat ng mga tinanong ko. Ito ang katangian ng mga tipikal na karakter sa larong ito. Pangalawa, book. Game. Teka, yan yung card na kinopya ko noon, di ba? Kasi nga, kaya naman nangyari to dahil ang card mo, Cortopi, ay hindi galing sa laro na to. O baka naman ang anti-cheating system sa laro na to ay nagre-react. Kaya hindi to nagpalit ng kanyang anyo. Pangatlo, ang mga bagay na galing sa labas ng laro, halos parehas din dito. Palagay ko, walang pinagkaiba to sa tunay na mundo. Ang batong ito ay mahihigop ni Shizuku. Pero ang mga item na may special powers, hindi mahihigop kahit na walang buhay ito. Ang larong ito ay program para lang sa mga item at cards na nandito, para rin mapigilan ang paggawa o pagkuha ng mga card na may Nen ability. At? Pero ang mga palatandaan dito ay nagpapakita rin ng isa pang anggulo ng posibilidad. Ang laro na to, hindi lang virtual reality. Dahil maaring ito ay nagaganap sa isang lugar sa tunay na mundo. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng pangyayari dito ay maipapaliwanag ng Nen ability. Ang Game Master ang kumokontrol sa mga tao dito sa loob ng laro na to. Sa madaling salita, sila ay mga manikang tao. Pati na rin ang mga importanteng item sa islang ito ay maaaring lumabas na rin. Si Cortopi kasi, hindi niya kayang kumopya ng Nen ability ng mga kalaban. Ang vacuum cleaner naman ni Shizuku, hindi kayang higupin ng mga bagay na nagawa ng Nen, kahit na ito'y mga walang buhay. Totoo nga na hindi ko kayang kopyahin ang nenability ng mga card para ito'y maging isang bagay. Sa kaso ko naman, kung gagawin ko, kaya kong alamin ang mga patibong ng mga kalaban natin. Nag-uumpisa na kasi akong magduda. Simula nung pumasok na sila Phaeton sa loob ng laro na to, pati yung mga katawan nila ay naglaho, hindi ba? Ang iniisip ko kung talagang ang mga manlalaro ay totoo at tunay ngang pumasok sa loob ng laro na to, ang masasabi ko dyan, malamang na ang kaluluwa lang ng mga player ang tumuloy na pumasok sa game machine na yan. Ang katawan ay may iwan sa labas. Wala akong nakikitang puntos para dalhin nila ang mga katawan sa kung saan. Ang isa pa, naging palaisipan din sa akin yung pinakakailangan o paraan para alisin ang kaluluwa ng isang player sa katawan. Magagawa lang yun kung sakaling gagamitin ng mga manlalaro ang lakas ng Hatsu sa harapan ng makina. Para sa isang patibong na makakasalamuha ang buhay ng isang tao, simple lang ang pangangailangan. Para sa akin, ang simpleng pangangailangan lang dito ay ang posibilidad na maitago mo ang lahat sa tao habang dinadala mo ang isang player sa ibang lugar. Sa madaling salita, ang Grid Island CD na to ay bagay na lalaruin mo. Pero yun nga lang, nilagay ka sa isang patibong at ginamitan pa ng lakas ng Hatsu para madala ang lahat ng mga player sa islang ito. Tayong lahat ngayon ay nasa tunay na mundo. Ganun pala. Ibig sabihin, wala talaga tayo sa loob. Eh, ano naman ang gagawin natin? Ang tanong ay mag-uumpisa dito. Naalala mo nung pinwersa ko yung player na magsalita? Kung ano ang pabuya pag na-clear mo ang laro? Teka, ano ba yun? Ang mga ganung bagay ay hindi mo basta nalilimutan. Pwede kang pumili ng 3 cards sa designated pocket. Tapos ang mga ito ay dadalhin mo sa tunay na mundo. 3 mo ito gagamitin. Tama.
Yun ang isang malakas na katibayan na ang mga item sa larong ito ay pwede mo ring gamitin sa tunay na mundo. Kung ang larong ito ay nagaganap din sa kung saan man sa tunay na mundo, ibig sabihin ay hindi na natin kailangan pang maghirap dito. Ha? Madadala mo ang mga yan ng madali. Hindi lang isa, kundi ang lahat ng kayamanan. Gusto mo? Gusto ko gawin natin to. Sa 100 items na nasa labas, iilan lang ang alam natin dito. Gusto kong malaman kung anong klase silang lahat sa lalong madaling panahon. Pero unahin natin kung anong mapapakinabangan nating item. Kung ano man ang hinahanap natin na mapapakinabangan, maaring nandun pa. Hindi ba? Kaya ang dapat muna natin gawin ngayon ay hanapin at kunin kung nasan yung spell card na God Eye o Analysis sa bayan na ito. Siguro dapat ay tumuli tayo sa bayan ng Masadora. Oo, ang isa pa nating gagawin ay hanapin sila Finks. Ha? Isa rin pala sa mga mahihinang klase. Pero marami rin siyang spell cards na naipon. Lahat to may pakinabang. Pero, isang tao lang ang pwedeng gumamit. Mabuti pa maghiwalay muna tayo ng landas. Doon sa Masadora tayo magkita pagkatapos ng 1 linggo. Sige, Gawin natin karera to, tapusin natin ang iba pang manlalaro dito. walang problema. Gawin natin pag nakuha natin ang kanila. Game over siya. Ngayon, pabalik na siya sa tunay na mundo. Oo, medyo nagulat ako na makatanggap ng tawag sa'yo. Bakit? Anong kailangan mo?